Si Jaren ay madalas gabihin pauwi dahil sa trabaho. Dahil mahirap sumakay ng jeep kapag lampas 12:00 na ng gabi, umaasa siya sa mga motorcycle taxi, kagaya ng Move It or Angkas. Sanay na siya sa gantong routine. Sa sobrang kabisado niya na, hindi niya na nakakalimutan tingnan ang plate number, isuot ang helmet at sumakay. Isang gabi, medyo umuulan. Eksaktong paglabas niya ng gate ng opisina, may humintong rider sa harapan niya. Nakasuot ito ng tamang jacket, may dalang ekstrang helmet at tumango sa kanya. Sir Jaren? Tanong ng rider. Malalim ang boses nito at tatatakpan ng face mask at protective barrier ang muka. Opo, sagot ni Jaren. Medyo nagmamadali siya dahil lumalakas ang patak ng ulan. Kaya isinuot agad niya ang helmet at sumakay sa likod. Habang bumabiyahe, napansin ni Jaren na mabilis magpatakbo ang rider. Mas pabor sa kanya para makauwi agad. Pero paglipas ng 10 minuto, napansin niya na lumagpas na siya sa dapat likuan na flyover. Kuya, lagpas na tayo ah! Dapat dun tayo sa ilalim ng flyover dumaan. Sampa ni Jaren. Medyo nilakasan niya ang boses niya dahil ang ingay ng hangin at ulan. Kinabahan si Jaren. Dinukot niya ang cellphone niya sa bulsa ng jacket niya para tignan ang app at i-message ang asawa niya na parang iba na ang daan ng rider. Pero pagkabukas ng screen ng phone niya, doon biglang tumigil ang tibok ng puso niya. May notification sa app niya. Isang mensahe mula sa totoong rider na nabook niya. Sir Jaren, nandito na po ako sa labas ng office niyo. Nakasuot po ako ng pulang helmet. Nasaan na po kayo? Naniga si Jaren sa upuan ng motor. Kung ang totoong rider ay nasa labas pa lang ng opisina nila, sino ang lalaking nagmamaneho ng motor na sinasakyan niya ngayon? Sinubukan ni Jaren na tignan ang plate number nito, pero hindi niya maangguluhan mula sa likod nito. Tumingin siya sa paligid, papasok na sila sa isang madilim at abandonadong bahagi ng riles ng tren, kung saan madalang ang mga tao at sobrang walang mga ilaw. Kuya, ano ba? Ibaba mo na ako. Iba tong sinasakyan ko. Ibaba mo na ako sabi. Habang hinahampas ang balikat ng rider, hindi pa rin nagsasalita ang lalaki. Pero sa pagkakataong ito, naramdaman ni Jaren na itinaas ng rider ang kanyang kaliwang kamay mula sa manibela at may kinuhang matigas at matalas na bagay sa kanyang bulsa ng jacket. Isa itong patalim. Sa sobrang takot at adrenaline, walang ibang naisip si Jaren. Habang mabilis ang takbo ng motor sa madulas na kalsada, pinalupot niya ang dalawang baraso niya sa leeg ng rider at buong lakas niya itong hinila pabalik. Nawala ng balanse ang motor. Sumuray-suray ito sa basang semento hanggang sa tuluyang sumemplang. Nakaladkad ang katawan ni Jaren sa kalsada. Masakit. Nagasgas ang braso niya at binti, pero pilit siyang bumangon. Nakita niyang natumba rin ang motor at ang misteryosong lalaki. Dahan-dahang gumapang ang lalaki paitaas. Hawak pa rin niya ang patalim. Hindi na nag-isip si Jaren. Iniwan niya na ang helmet niya. Tumakbo na siya ng napakabilis pabalik sa maliwanag na bahagi ng highway at humingi ng tulong sa mga gwardya ng isang sementeryo na malapit doon. Sa awa ng Diyos, nakaligtas si Jaren. Ang balikan ng mga pulis ang pinangyarihan ng krimen, wala na ang motor doon at ang lalaki. Pero ang totoong kilabot ay nalaman niya kinabukasan. Nang i-check ng mga pulis ang background ng pangalang Jaren sa lugar nila, nalaman nilang may isa pang Jaren na nakatira sa katabing barangay. Isang lalaki na may malaking utang sa isang sindikato na bawal na gamot at matagal nang hinahanap para ipatumba. Ang rider na sumundo sa kanya ay hindi multo at hindi rin random na mamamatay tao. Isang professional hitman ito na maling target ang naisakay sa motor noong gabing iyon dahil pareho sila ng pangalan. Sa ngayon, ligtas na si Jaren. Pero tuwing nagbubuk na siya ng motor sa gabi, hindi na siya basta-basta sumasakay. At hindi na siya nakakalimot itanong, Kuya, anong buong pangalan ang susunduin mo?
Para naman po sa shoutout section ngayon, gusto ko lang po i-shoutout si Gabriel Dave and Brandon Lee na nasa Marikina ngayon na nagbabakasyon. And gusto ko rin po i-shoutout ang aking kapatid na si John Manuel. And usually naman po, pag mayroon po akong bagong mga ideas at gustong gawin, siya naman po yung sumusupport sa akin. So, para po sa mga bago nating viewers, alam ko po na madami po kayo. And I hope na ma-appreciate niyo po yung content natin and give us a subscribe. And sa mga gusto naman po ma-shoutout, mag-comment lang po kayo dito sa video na to at sa iba pang mga video para po ma-shoutout po natin kayo sa next video po natin. Yun lang po, I hope na nagustuhan niyo ang ating video and happy listening. Thank you guys.